lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob eh. Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. Itong nangyaring impeachment or yung dalawang impeachment na actually, 2025 at saka ngayon 2026. Ngayon balikan natin yung mga nangyari, paano ba ito nagsimula? Pwede nyo po bang isa-isahin, madam, kung saan nagsimula ito and then ano yung progression? Oo, sige. Maraming salamat sa pagkakataon, no. Unahin ko, pag-usapan natin yung confidential funds. Dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment ko, no, sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako para sumagot. Nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon So nagpaalam ako sa chairman ng chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko,
sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital. Yung kasama ko, pumayag naman sila na umalis ako. Na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila dinevelop yung impeachment at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. So kung okay lang sa inyo, simulan ko siya sa May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon,
napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Bloc, friendly sila sa administration. 'Di ba? Hindi naman sila Makabayan Bloc, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration Hindi nila nilalabanan yon. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. So, merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So, doon ko unang nakita, sabi ko, papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Bloc vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So, makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Bloc, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Doon muna tayo sa first part. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Bloc or from these left-leaning Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na dun meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Oo. Totoo yan. Kasi makukuha mo yan sa sinabi sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos nung AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Bloc. Kaparte na ito ng grupo ni Martin Romualdez. Ayan na yung let's stick to the plan. Yan na yun. Yung let's stick to the plan, yun yung kulang pa yung kulang pa yung kanilang ebidensya. So ang ginawa nila, tatanungin natin sa budget hearing yung confidential funds. Na sinasabi naman namin na kung maaalala nyo, mag-isa akong pumunta doon, hindi ko pinasama
yung mga tiga Office of the Vice President. Kasi, may nagsabi na sa akin galing sa House of Representatives. Sabi niya, mapapahiya yung opisina ninyo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa OVP, sabi ko, papahiyain tayo So sabi ko, wag na kayong pumunta. Kasi mga ordinaryong empleyado ito, hindi naman itong mga politiko, wala silang power at all. Tapos aatakihin sila, syempre, ng publiko, di ba? Kahit hindi totoo yung mga akusasyon. So sinasabi ko doon sa budget hearing, wala kaming request ng confidential funds. Pero bakit kayo nagtatanong tungkol sa confidential funds? 2 tanong lang doon ang hindi confidential funds. Lahat yon puro confidential funds na wala naman sa budget proposal ang confidential funds. So, makikita mo, nagsalita na si Kimbo. Dito nanggaling ang narrative na, inubos ang pera, nilustay ang pera ng 11 araw, 11 days. So, dyan nagsimula yon. Tapos, sumunod na yung September 25, 2023. Yan na yung sinasabi ko sa inyo. May kinalaman si Martin Romualdez dahil yung Makabayan Block, nakipag-meeting sa kanya, sa opisina niya. Nag-meeting kami, sila naman yung nagsabi publicly. Nag-meeting kami patungkol sa confidential funds. So dun na semento yung partnership, kumbaga, ni Martin Romualdez at nung Makabayan Block. Na kung makikita ninyo, pagkatapos ng September 25, lumabas October 3, 2023, ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi, paniwala ko, yung unang AOM, nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung AOM. Gagawin nating papahirapan natin sila na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong ebidensya. Ma'am, pwede natin explain ko ano yung AOM sa mga hindi Okay. nakakaalam po ng AOM. Opo. Ang AOM ay ito yung Audit Observation Memorandum. Na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung unmodified opinion. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. So ito yung binibigay nila ng Commission on Audit kapag meron silang mga tanong sa budget ng loob ng isang opisina. Tapos ikaw naman na doon sa OVP, sasagot ka. O ito yon, yung tanong mo, ito yung sagot niyan. Ito yung sagot. Pero makikita nyo dito, nasagot namin lahat. Meron kaming notice of dismissal sa timeline. Makikita nyo rin kung kailan lumabas yung notice of dismissal. So nag-meeting sila. Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM. Noong, syempre alam ko na na impeachment ito. Kasi, lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So, merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan.